Ang kabataang lalaki na dapat sana ay magsasaya sa kanyang masiglang buhay kolehiyo, ay bigla na lamang natagpuan ang sarili niyang nag-transmigrate bilang isang napakaluma at halos mamatay na matanda sa mundo ng kultivasyon. Hindi niya matanggap ang tadhana. Sinubukan niyang aliwin ang sarili na kung nag-transmigrate na siya, ang matandang ito ay tiyak na isang makapangyarihang ermitanyo. Gusto kong makita ang kanyang mga alaala. Ang mundong ito ay ang Kunlun Realm, kung saan ang mga cultivation practitioner ang pinakamataas. Ang orihinal na may-ari, si Junlin, ay napakatalentado at umabot na sa Golden Core Stage sa murang edad. Dahil sa kanyang natatanging talento, pinili siyang Peak Lord ng Misty Peak, isa sa 6 na pangunahing sekta sa Desolate Province ng Eastern Domain. Gayunpaman, sa isang misyon upang linisin ang mga demonyong cultivator, siya ay in-ambush. Ang kanyang dantian ay nasira, na naging sanhi ng lubos na pagkawala ng kanyang kultivasyon at naging isang lumpo. Pagkatapos ng higit 10 taon, naging malungkot siya, nabubuhay ng negatibo at sumusuko, nanatili sa bundok ng hindi nagmamalasakit sa mundo hanggang sa umabot siya sa edad na 110. Ang bagong nag-transmigrate na kabataang lalaki, na tinatawag na ngayong Junlin, ay tinanggap ang mga alaala ng orihinal na may-ari at umiyak ng wagas. Sa huli, isa lang pala akong ordinaryong tao, at bukod pa riyan, kung susundin ang dati kong edad, hindi ba't mamamatay ako anumang oras? Kakasalin ko pa lang Bigla, isang ideya ang sumulpot sa isip ni Junlin. Sandali lang, batay sa maraming taon kong karanasan sa pagsusulat ng mga online novel, kung transmigrasyon ito, siguradong may sistema, may pag-asa pa ako. Kaya, pinatuktok ni Junlin ang baston sa lupa, itinuro ang daliri sa langit, at sumigaw, "System, nandito ang iyong ama, lumabas ka na at harapin ako." Ang tugon kay Junlin ay katahimikan. "Naglalaro ka ba ng tagu-taguan sa akin? Bilisan mo, huwag ka nang magulo." Naiinip na sabi ni Junlin. Nang makitang hindi epektibo ang taktikang ito, ginawa ni Junlin ang kawawang mukha. "System kuya, mali ako. Biro lang yon kanina. Magsalita ka naman Nga pala, baka hindi sistema ito, baka naman ang eskwelahan ng mga matatandang singsing." Sinubukang kapapa ni Junlin ang kanyang katawan at nahanap nga ang isang singsing. "Elder Yao, nasa loob ka ba? Matandang iho, huwag ka nang magpanggap, alam kong nagtatago ka riyan." Nang hindi pa rin makakuha ng tugon, itinapon ni Junlin ang singsing, galit na itinuro ang daliri sa langit at nagmura. Bigla, isang bagong sistema ang lumabas. Pagsusuri at pag-scan, natuklasan na ang host ay labis na nagmumura. Kailangan ng system na i-activate ang passive ability. Pakiusap, huwag magmura ang host, maging isang sibilisadong tao. System, lumabas ka rin sa wakas. Nagdududa pa ako kung nag-transmigrate ako sa mundong walang sistema. Pasensya na, medyo mahimbing ang tulog ko kanina. Kakagising lang din ng system na ito. Upang makabawi sa host, nagbibigay ang system ng new user gift package. Nais mo bang buksan ito? Hiniling agad ni Junlin na buksan ang package. "Binabati kita, host, natanggap mo ang espesyal na kakayahan, stronger against stronger." Hanggat haharapin ng host ang sinumang kaaway na may mas mataas na cultivation realm kaysa sa kanya, agad-agad niyang matatanggap ang cultivation na isang antas na mas mataas kaysa sa kaaway. Bukod pa riyan, wala itong anumang side effects. "Oh my God, totoo ba yan? Halimbawa, ngayon na ordinaryong tao ako, kung lalabanan ko ang isang immortal, hindi talaga nagsisinungaling ang system na ito. Subukan mo lang, walang problema. Kung totoo nga yan, hindi ba't magiging invincible ako? Palagi akong magiging isang antas na mas mataas kaysa sa kalaban." Habang masaya si Junlin, nagbigay ang system ng masamang balita. "Mabait na paalala sa host, may 1 oras na lamang ang natitira sa iyong buhay." "Impossible. Mamamatay na pala ako." Kung gayon, kailangan kong mabilis na bumaba ng bundok at maghanap ng tao at magkunwaring mabunggo para makuha ang cultivation at pahabain ang buhay ko. 30 minuto ang lumipas, paika-ika si Junlin na bumababa ng bundok, nagmumura habang naglalakad. "Ang galing mo. Sabi mo ang Heavenly Demon ay naghihintay lang sa bundok. Sinaktan mo ako." Mabait na paalala sa host, may 35 minuto na lamang ang natitira. "Huwag mo akong apurahin. Para mo akong pinaglalamayan. Makakaya pa ba ng buto ko to?" Sa sandaling ito, nakakita si Junlin ng madilim na ulap, kulog at kidlat na bumabalot sa buong lugar malayo sa kabilang bundok. Kasabay nito, sa lugar kung saan may madilim na ulap, nagaganap ang labanan sa pagitan ng Profound Heaven Sect at ng hukbo ng Demon King Xuyunian. Ang Sect Master ng Profound Heaven Sect, si Xuyunian, ay nanguna sa mga tao ng sekta na may galit na mukha at sumigaw, "Napakatapang nyo. Sinong demonyo ang naglakas walang magawa?" Ang Demon King, ibinuka ang mga pakpak at may mapagmataas na mukha, sumagot, "Mga walang hiyang Profound Heaven Sect. Hindi nyo akalain na buhay pa rin ang Demon King na ito. Ngayon, siguradong wawasakin ko kayong lahat."
Matapos sabihin iyon, agad na sumugod si Xuyunian, kasama ang mga disipulo, upang makipaglaban hanggang kamatayan laban sa hukbo ng Demon King. Ilang libong milya ang layo, si Junlin ay nagsisikap na makarating sa lugar ng labanan, sumisigaw, "Hoy, may tao dyan. Bugbugin niyo ako. Bilisan niyo, bugbugin niyo ako." Siyempre, ang mga taong iyon ay abala sa kanilang matinding labanan. Paano nila maririnig ang mahihinang salita ng matanda mula sa libu-libong milya ang layo, tulad ni Junlin? Mabait na paalala mula sa system. Ang host sa kasalukuyan ay mayroon na lamang 20 minuto ang natitirang haba ng buhay. Pakiusap ay mabilis na magsagawa ng paraan upang makaligtas. Hindi maaari. Ganyan kabilis kailangan ko ng mag-reincarnate. Napakalayo nila sa akin, hindi nila ako marinig. Ngayon, kung bababa pa ako ng bundok, baka huli na. Ito na lang ang tanging paraan. Pagkasabi nito, agad na lumingon si Junlin at umakyat pabalik sa tuktok ng bundok. Sa ibang kaganapan, dahil sa pagkakaiba ng cultivation, di nagtagal ay naibigay na sa Demon King ang malaking kalamangan. Isang galaw lamang ang naging sanhi ng sa Profound Heaven Sect. May nagbuwis ng buhay, may pinalad na makaligtas, ngunit hindi rin nakaligtas sa malubhang pinsala. Napakalaki ng pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng Golden Core Stage at Nascent Soul Stage. Hahaha, sino pa ang gustong lumaban? Umupo lang kayo dyan at maghintay na ilibing. Habang nagpapakasasa sa tagumpay ang Demon King, narinig niya ang isang boses mula sa kabilang bundok. "Hoy, tangang ibon! Balik ka rito sa akin. Huwag kang tumingin kung saan-saan, ikaw ang sinasabi ko. Matandang iho, ayaw mo na talagang mabuhay, ano? Naglakas loob kang insultuhin ako." Si Junlin, na maihawak na megaphone, hindi lamang hindi natakot, kundi sumigaw pa ng mas malakas. "Tangang ibon, kung hindi ka nasisiyahan, lumapit ka rito at bugbugin mo ako. Hinihintay ka rito ng maliit na amo. Kung hindi ka lalapit, ikaw ang aking anak." Buti na lang, mabilis na nakahanap si Junlin. Sa mga alaala ng matanda dati, nakakita siya ng megaphone sa bahay. Kailangan lang ng spirit stone para ma-activate. Kung hindi, bago pa siya makarating sa lugar ng kaguluhan, patay na siya. Si Xuyunian, sa sandaling ito, nagsimula nang mapansin ang presensya ni Junlin at pagkatapos ay nagulat. Si Brother Yi, ang Peak Lord na Misty Peak. Si Sukyangsu, na nakatayo sa likuran, ay hindi rin gaanong nagulat. Oh and by God, siya ba yung legendary na Misty Peak noon? Ang Peak Lord ng Hidden Sword Peak ng Profound Heaven Sect, si Zhao Dezhu, ay nagsalita, umatras na siya mula sa mundo ng ilang dekada na. Paano siya bigla na lang lumitaw dito? Nagduda si Xuyunian, baka gusto niyang tumulong, pero sayang, noong taon na iyon, in-ambush siya ng iba, lubos na nasira ang kanyang cultivation, at naging isang lumpo. Kinilala na rin ng Demon King si Junlin. Mukhang ikaw ang matandang lumpo mula ilang dekada na ang nakalipas. Naglakas loob si Junlin na tuyain ang Azure Peng King. Hindi ba't gusto niya nang mamatay? "Aking apo, hindi ko kailangan ng cultivation para lipulin ka at gawin kang inihaw na manok. Kung may kakayahan ka, lumapit ka rito." Nagbato ng hamon si Junlin. Nag-anunsyo din ang system. Mabait na paalala sa host, may 1-0 segundo na lamang bago ka mamatay on the spot. Ang tangang ibon na to, bakit pabalik-balik lang ang sinasabi? Masyadong madaldal. Kung hindi mo ako bugbugin, mamamatay ako. Sa loob ni Junlin, nag-aalala siya, ngunit sa wakas, sapat na ang bilis ng Demon King para maglunsad ng atake bago matapos ang kanyang buhay. Pagsusuri at pag-scan, natuklasan na ang host ay inatake ng kaaway sa Nascent Soul early stage. Aktibo na ngayon ang passive effect, Stronger Against Stronger. Natanggap ang cultivation na Nascent Soul middle stage. Kasunod ng anunsyo, nawala ang matandang si Junlin, at sa halip, isang napakagwapo at eleganteng binata na may pilak na buhok ang lumitaw. Ginawa niya ang isang kamay patungo sa langit at hinarangan ang palad na nilunsad ng Demon King na naging sanhi ng isang malaking pagsabog. Ito ba ang lakas na Nascent Soul Stage? Hindi nakakagulat na ito ang pinakamataas na combat power sa mundo ng tao. Tunay na nakakatakot. Sabi ni Junlin na nakangiti. "Nascent Soul Stage ka rin?" Sabi ng Demon King, idinagdag sa kanyang isip, mas mataas pa ang cultivation niya kaysa sa akin. Ang mga tao sa Profound Heaven Sect ay tulala pa rin. Paano ito nangyari? Si Brother Yi ay isang Nascent Soul expert. Ang mga taon ng kanyang pagbagsak ay para lang pala itago sa iba. Sa labas, nagpapanggap siyang ordinaryong tao, ngunit sa katotohanan, palihim siyang nag-breakthrough sa Nascent Soul Realm. "Brother Ye, napatunayan mong isa kang manloloko." "Brother Ye, isa yang Nascent Soul Realm. Ilan lang ang meron sa buong Desolate Province. At ang resulta, sa ating Profound Heaven Sect pala nagmula ang isa." Ang Demon King, sa sandaling ito, takot na parang maihina. Ang kaibigan na ito, ang nangyari kanina ay isang pag-unawa lamang. Pinagdesisyonan kong ayusin ang alitan sa inyong sekta sa ibang pagkakataon.
May oras ako para bumisita. Sinira mo ang pundasyon ng Profound Heaven Sect, pinatay mo ang di mabilang na disipulo ng aming sekta, at sasabihin mo sa aking isang pag-unawa lang ito. Lilipulin ko ang buong lahi mo at papatayin ang buong sekta mo. Pagkatapos kong gawin yan, sasabihin ko sa iyong, lahat ito ay isang aksidenteng nagawa ko. Makakaya mo bang pakinggan yan? Tanong ni Junlin sa Demon King. Sa sandaling nagtatanong si Junlin sa Demon King, nag-anunsyo ang system, binabati kita, host, sa unang beses na pagkamit ng cultivation. Natanggap ang isang divine ability, isang random reward mula sa system, Great Desolate Coffin Finger. Sa mahirap na sitwasyon, nagpatuloy sa negosasyon ang Demon King. Mas malalim ang cultivation mo kaysa sa akin ng kaunti, ngunit hindi naman malaki ang agwat. Gusto mo ba talagang makipaglaban hanggang kamatayan sa akin? Kung hindi mo ako sinaktan, hindi kita sasaktan. Kung may saktan ako, siguradong gaganti ako. At bukod pa riyan, isang demonyong halimaw na tulad mo na pumatay ng di mabilang na tao, hindi ka karapat-dapat mamatay. Nang malaman niyang hindi mababago ang desisyon ni Junlin, sumabog ang lakas ng Demon King, desididong sunugin ang kanyang inner core upang dalhin si Junlin sa kamatayan kasama niya. Ngunit si Junlin ay kailangan lang na gamitin ang Great Desolate Coffin Finger upang agad na paliparin ang Demon King. Nang makita iyon ng iba pa niyang mga kamag-anak, bago pa sila makatakas, mabilis silang nilipol ni Junlin. Pagkatapos nito, lumapit siya kay Xuyunian at nagsabi, ang mga mababahong ibon na iyan ay hindi na manggugulo sa Profound Heaven Sect. Nagpasalamat si Xuyunian sa pamamagitan ng pagbaw at pagsagot, Brother Ye, sa pagkakataong ito, talagang maswerte kami sa iyo. Pasensya na, dati akala ko ang cultivation mo ay tuluyan ng nawala at bumagsak, ngunit hindi ko inasahan na naka-breakthrough ka na sa nascent soul. Ano ang sinasabi mo? Sa ganitong porma ni Brother Ye, paano siya tuluyang bumagsak? Sabi ni Sukyangsu na nakangiti. Sumang-ayon si Zhao Dezhu, tama. Si Brother Ye ay may mapagpakumbabang personalidad, kaya hindi siya nagpapakita at palihim na pinoprotektahan ang mga disipulo ng sekta. Sa pagkarinig nito, napabuntong hininga si Junlin. Ang taong ito ay magaling. Napakagaling niyang mag-imagine. Ngunit okay lang yan, nakatipid ako sa abala ng pagpapaliwanag. Sa sandaling ito, isang tao mula sa Profound Heaven Sect ang dumating kasama ang isang malubhang sugatang senior brother at ulat kay Sect Master, malaking panganib. Bigla ang sumalakay ang Wind Thunder Sect at inagaw ang minahan ng espiritual na ugat ng ating sekta. Ang mga disipulo na nagbabantay ay napatay na. Nang marinig iyon ni Xuyunian, nagulat siya. Paano nangyari iyon? Ang Wind Thunder Sect, hindi ba't maganda ang pakikipag-ugnayan natin sa kanila dati? Bakit sila biglang naglakas loob na gawin ito? Kung wala tayong espiritual na ugat para sa kultivasyon, para na rin tayong pinutulan ng daan patungong immortalidad, itinulak tayo sa kamatayan. Brother Ye, balak kong dalhin ang mga disipulo upang bawiin ang mga yaman. Hindi ko alam kung papayag ka. Sa puntong ito, tumigil si Xuyunian at sinuri si Junlin. Ang Wind Thunder Sect ay isa sa 6 na pangunahing sekta sa Desolate Province. Marami silang alitan noon, ngunit nanatili pa rin silang kontrolado. Ngunit ang kanilang pagsalakay sa oras na ito ay malinaw na ginamit ang lakas ng demonyong lahi upang makapasok, tunay na tuso sila. Sa pag-iisip nito, nag-anunsyo ang system na activate ang check-in mission. Pakiusap, kumpletuhin ang check-in sa Wind Thunder Sect. Ang host ay makakatanggap ng hindi kapanipaniwalang reward. Isa pang misyon. Kahit papaano, kung makakasalubong ako ng malakas, mas lalo akong magiging malakas. Punta ako sa kanilang teritoryo at gagamitin ko sila bilang training ground. Sa isip niya, sinabi ni Junlin kay Xuyunian, gawin niyo ang inyong gawain at didiretso ako sa Wind Thunder Sect para lipulin sila. Pagkasabi nito, lumipad si Junlin na nagbigay daan sa mga tao ng Profound Heaven Sect na humanga. Ilang taon na ang lumipas mula nang naging ganito kalakas ang Profound Heaven Sect. Sect Master, kailan pa tayo naging ganito kalakas? Sa pagkakaroon ni Peak Lord Ye, maaari na tayong maging nangungunang sekta sa 6 na pangunahing sekta sa Desolate Province. Kasabay nito, sa Wind Thunder Sect, ang mga disipulo dito, pagkatapos gawin ang kanilang maruming plano laban sa Profound Heaven Sect, ay masayang nagdiriwang. Hindi ko inakala na ganito kadali ang lahat. Pagkatapos nating dalhin ang Demon King sa Profound Heaven Sect, madali nating nakuha ang lahat ng kanilang espiritual na ugat. Sa ganitong paraan, maaari na tayong umunlad at maging unang sekta sa Desolate Province. Pero hindi kaya targetin tayo ng Demon King na iyon? Anong kinatatakutan mo? Ngayon, ang Wind Thunder Sect ay nag-imbita ng isang malaking tao mula sa Feather Transformation Sect. Kasama siya rito, walang magiging problema.
Sa itaas, masayang nagtanong si Chen Yunhai, ang Sectmaster ng Wen Thunder Sect, Elder Mu. Narinig ko na napakahusay ang pagganap ng aking anak na si Chen Jiao sa Feather Transformation Sect at tinanggap siya ng isang venerable bilang personal na disipulo. Totoo ba ito? Sumagot si Elder Mu, Sectmaster Chen, nagmadali akong pumunta rito mula sa Azure Province para mismo sa bagay na ito. Pinahahalagahan ng Venerable Juyang ang inyong anak at ipinasa sa kanya ang Supreme Dao method ng Immortal Path. Ang kanyang hinaharap ay tiyak na walang hanggan. Napakabuti, ibig sabihin, may pagkakataon ang aking anak na maging immortal. Sa sandaling ito, kinuha ni Elder Mu ang isang maliit na kahon at ibinigay kay Chen Yunhai. Ito ay isang high-grade Nascent Transformation Pill. Ipinadala ito ng inyong marangal na anak sa pamamagitan ko para sa Sectmaster. Nang makita ito ng mga disipulo, hindi nila nakalimutan na mambola. Binabati kita, Sectmaster. Sa tulong ng pill na ito, siguradong magbe-breakthrough kayo para maging Nascent Soul Cultivator. Haha, may puso ang aking anak. Dalawang magandang balita ngayong araw. Tama, Elder Mu, ang tungkol sa Demon King T. Naintindihan ni Elder Mu at sumagot, aayusin ko na lang siya sa pagdaan ko para sa iyo. Mabuti naman, nahihirapan ka po. Kung hindi sinabi ni Elder Mu ang cultivation realm ng Demon King sa pagkakataong ito, muntik nang mawala ang Wen Thunder Sect sa pagkakataon na makuha ang yaman mula sa Profound Heaven Sect. Pagkatapos sabihin ni Chen Yunhai ang mga salitang iyon, si Junlin ay nakabasag na rin ng formation at dumiretso sa loob ng bulwagan. Sino ka? Gusto mo nang mamatay? Paano ka naglakas loob na pumasok sa pangunahing bulwagan ng aking Wen Thunder Sect? Galit na sigaw ni Chen Yunhai. Ngumiti si Junlin at sumagot, ako si Junlin. Pumasok ako rito para lipulin ang inyong Wen Thunder Sect. Sa sandaling ito, nag-anunsyo ang system, nakarating na sa lokasyon ng check-in sa Wen Thunder Sect. Binabati kita, host, natanggap mo ang reward, Human King's Hidden Great Void Technique. Ang aura na nagmumula kay Junlin ay nagpatakot sa mga tao ng Wen Thunder Sect. Nascent Soul Realm. Ang taong ito ay isang Nascent Soul Cultivator. Paano nakagalit ang Wen Thunder Sect sa ganitong uri ng tao? Sa kanyang isip, bahagyang nag-ingat si Chen Yunhai at nagtanong, kaibigan, ano ang dala mo dito sa aking Wen Thunder Sect? Matandang iho, anong sinasabi mo? Hindi mo ba narinig ang pangalan ko? Peak Lord na Misty Peak ng Profound Heaven Sect, Yi Junlin. Kayo at ang Demon King ay nagsabwatan upang salakayin ang teritoryo ng aking Profound Heaven Sect. Napakalaki ng inyong kasalanan. Ngayon, hindi na kailangan pang umiral ang inyong Wen Thunder Sect. Yi Junlin, ikaw pala yan. Hindi ba't na-ambush ka at nawala ang lahat ng iyong cultivation? Paano ka naging Nascent Soul Cultivator? Sabi ni Chen Yunhai na nagulat, nag-iisip sa kanyang puso. Bukod pa riyan, ang kanyang paglitaw dito ay nangangahulugan na ang Azure Peng Demon King ay napatay na. Ang mga mapuot na Profound Heaven Sect na iyan ay nagtago ng malalim. Buti na lang nandito si Elder Mu. Kahit pa Nascent Soul Stage, para lang yang itlog na binato sa bato. Elder Mu, nakikita mo na ang sitwasyon ngayon? Hindi binigo ni Elder Mu si Chen Yunhai. Sa sandaling natanggap niya ang kanyang ace signal, agad niyang binantaan si Junlin. Binatilyo, lumuhod ka na at putulin ang dalawa mong kamay, at ililigtas ko ang buhay mo habang hindi pa nagbabago ang isip ng matandang ito. Kinamot ni Junlin ang kanyang tenga at sumagot, itong matandang iho na to, ano sa tingin mo ang sarili mo para hingin ang respeto ko? Mayabang. Pagkasabi nito, sumabog ang lakas ni Elder Mu sa Soul Transformation Stage, na nagbigay daan sa mga tao ng Wen Thunder Sect na humanga. Ang takot ay talagang nakakatakot. May Soul Transformation Stage expert dito, kaya tapos na ang Profound Heaven Sect na si Junlin. Sa pagsuporta ng expert, hindi nag-atubiling magsalita si Chen Yunhai. Ye Junlin, noong taong yon hindi ko nakuha ang buhay mo, pero ngayon, huwag mong asahan na makakatakas. Pagkatapos mong mamatay, wala nang magiging suporta ang Profound Heaven Sect. Madali ko na silang makukuha, hindi ba? Bilisan mo, lumuhod ka na at humingi ng tawad kay Elder Mu baka sakaling mapanatili mo ang iyong buong katawan. Soul Transformation. Mabuti, mabuti. Kasabay nito, habang hinahabol ni Xuyunyan ang mga Wen Thunder Sect sa espiritual na ugat ng Profound Heaven Sect para makaligtas. Isang disipulo ng Wen Thunder Sect ang naglabas ng katotohanan na ang isang elder ng Feather Transformation Sect ay nasa Wen Thunder Sect. Hehe, akala mo ba wala kaming proteksyon ng Feather Transformation Sect, kaya naglakas loob kami na walang habas na makipagsabwatan sa mga halimaw na yan para salakayin ang inyong Profound Heaven Sect. Sa pagkakataong ito, pumunta ang elder sa ating Wen Thunder Sect, dahil ang yaong Sect Master natin ay sumali sa Feather Transformation Sect sa Azure Province maraming taon na ang nakalipas. Dahil sa kanyang natatanging talento at matagumpay na cultivation,
Pinahahalagahan siya ng Feather Transformation Sect. Bagaman hindi ko alam kung paano nyo nalipol ang halimaw na iyon, pinapayuhan ko kayong tumigil na. Sa ganitong paraan, baka sakaling makaligtas pa kayo at maging baka at kabayo para sa aming Wind Thunder Sect. Pinutol ni Xuyonian ang disipulo ng Wind Thunder Sect sa isang galaw, pagkatapos ay nag-utos na kailangan nilang mabilis na pumunta sa Wind Thunder Sect upang iligtas si Peak Lorgie. Baka si Peak Lorgie ay may kakayahang harapin ang Feather Transformation Sect. Ang ideya ni Sukyangsu ay agad na tinanggihan ni Zhao Dezu. Impossible. Ang elder ng Feather Transformation Sect ay hindi bababa sa Soul Transformation Cultivator, at ang isang nascent soul sa harap niya ay parang itlog lang na binato sa bato. Kahit pa kailangan kong ibuwis ang buhay ko, kailangan kong humingi ng tawad sa Feather Transformation Sect para kay Peak Lorgie. Siya ang pag-asa ng ating Profound Heaven Sect. Sabi ni Xuyonian habang nakatikit ang mga ngipin, palihim na nagdarasal sa kanyang puso, "Brother, huwag kang gumawa ng kahit anong kabaliwan." Bumalik sa pangunahing bulwagan ng Wind Thunder Sect, nakita nila ang ngiti sa labi ni Junlin. Pinagtawanan siya ng mga tao ng Wind Thunder Sect. Malapit na siyang mamatay, pero nakangiti pa rin. Ang binatilyo na ito ay siguradong natakot ng Soul Transformation Realm ni Elder Mu kaya naging tanga na siya. Sa lakas niya, baka hindi pa nga siya karapat-dapat na itali ang sapatos ni Elder Mu. Walang galang na sabi ni Elder Mu, isang cultivator mula sa isang maliit na bayan sa Desolate Province na tulad mo ang naglakas loob na magpakita ng yabang sa harap ko. Ang iyong Profound Heaven Sect ay parang lang pugad ng langgam lamang. Sa mata ng Feather Transformation Sect, para lang kayong alikabok na pwedeng punasan anumang oras. At ikaw, parang damo lang, hindi dapat banggitin. Gayunpaman, dahil pinagalit mo ako, kahit lumuhod ka na at humingi ng tawad, lulipulin ko pa rin ang buong Profound Heaven Sect mo. Oh! Kung gayon, bilisan mo na, lipulin mo na ako. Huwag ka nang madaldal. Ano bang Soul Transformation Stage? Kung may kakayahan ka, makipag-solo ka. Kung sinong tumakbo, siya ang apo ko. Galit si Elder Mu sa mga mapanuksong salita ni Junlin at agad na naglunsad ng palad. Agad na nag-anunsyo ang system ni Junlin, natuklasan na ang host ay inatake ng kaaway sa Soul Transformation Late Stage. Aktibo na ngayon ang passive effect, Stronger Against Stronger. Natanggap ang cultivation na Soul Transformation Peak. Sa bagong cultivation, iwinagayway lang ni Junlin ang kanyang kamay at na-neutralize ang atake ni Elder Mu na ikinagulat niya. Bakit? Paano ka naging Soul Transformation Stage? Sa sandaling ito, tulala rin si Chen Yunhai. Bakit ganito? Isang maliit na Profound Heaven Sect lang pero may Soul Transformation expert na nagbabantay. Ang Profound Heaven Sect ay talagang kahanga-hanga. Nagawa nilang itago ang ganyang taktika. Sa mahirap na Desolate Province na ito, paano nagkaroon ng taong nag-cultivate hanggang Soul Transformation, at bukod pa roon, Soul Transformation Peak? Sa rehiyon na ito ng Desolate Province, ang isang nascent soul ay maaari ng maging foundational patriarch, na kayang panatilihin ang isang sekta ng matatag sa loob ng libu-libong taon ng walang pagbabago. Wala pa kailanman lumitaw ang isang Soul Transformation Stage. At bukod pa riyan, napakabata ng taong ito para umabot sa ganitong realm. Paano ito posible? Walang katiyakang nagtanong si Chen Yunhai kay Elder Mu, "Elder Mu, ano na ang gagawin natin ngayon? Kailangan mong iligtas ang Wind Thunder Sect. Anong kinatatakutan mo?" Huwag kalimutan, galing ako sa Azure Province Feather Transformation Sect. Hindi niya maisip ang mga pamamaraan ng mga immortal na nasa akin. Sa pagkarinig ng mga salitang ito, natawa si Junlin at nagsabi, "Matandang iho, sa tingin mo ba talaga na mas mataas ang iyong cultivation method kaysa sa akin?" Kalokohan! Ang cultivation methods ng mga maliliit na sekta na tulad mo ay malayo sa Feather Transformation Sect namin. Hayaan mong buksan ko ang iyong mga mata at ipakita sa iyo minsan ang isang top-tier divine ability ng Mortal Realm. Pagkasabi nito, ginamit ni Elder Mu ang kanyang galaw, Tai Azure Wood Palm, upang atakehin si Junlin na ikinahanga ng mga tao ng Wind Thunder Sect. Siguradong galing sa Feather Transformation Sect. Paglabas pa lang, Earth Level Cultivation Method na. Tiwala si Elder Mu na nagsabi, "Binatilyo, ang mamatay sa kamay ng matandang ito ay karangalan na ng mga cultivator sa mga mababang antas na sekta na tulad mo." Isang kuting lang na naglakas loob na magsayaw ng espada sa harap ko.
Pagkasabi nito, ginamit ni Junlin ang Human King Seal at ginawa ang Tai Azurwood Palm ni Elder Mu na pangalan na lamang. Nang makita ni Elder Mu si Junlin na gumamit ng Diuchan Dizun Seal upang atakehin siya, agad niyang ginamit ang pangalan ng Feather Transformation Set upang magbanta, ngunit sa kasamaang palad, natapos siya sa ilalim ng kamay ni Junlin. Nang mawala ang suporta, takot na takot si Chen Yunhai at lumuhod upang humingi ng tawad. Godly Monarchy. Puro pag-unawa lang po. Ang aming Wind Thunder Sect ay handang sumuko at maging baka at kabayo para sa iyo. Nang makita ito ng mga disipulo, lumuhod din sila at nagbo. Handa kaming lahat na sumunod kay Godly Monarch bilang inyong baka at kabayo. Haha, maging aso ko. Karapat-dapat ba kayo? Still the same old trick, nang hindi makakuha ng tawad si Chen Yunhai, nagbago siya sa pagbabanta. Godly Monarch, ang aking anak na si Chen Jiao ay may potensyal na maging immortal. Ngayon, tinanggap siya ng isang venerable ng Feather Transformation Sect bilang personal na disipulo. Makakagalit mo ba talaga kami? Huwag mong saktan ang sarili mo. Mas lalo pang tuwa si Junlin sa pagkarinig nito. Tamang-tama. Ito ang gusto ko. Yan pa rin ang kasabihan, kung saktan mo ako, siguradong parurusahan kita. Sa pagkakataong ito, kayong Wind Thunder Sect ang unang sumalakay sa Profound Heaven Sect. Sinabi ko na, ngayong araw, hindi na kayo pwedeng umiral. Sabi ay sabi, ginawa ay ginawa. Pagkasabi nito, ginamit ni Junlin ang isang palad at ginawang abo ang Wind Thunder Sect. Bago bumalik sa kanyang mga ninuno, hindi nakalimutan ni Chen Yunhai na sabihin, ang kahihiyan na hugasan ng dugo ngayong araw, ang aking anak ay tiyak na babawiin ng 1,000 beses, 10,000 beses. Kung gayon, aabangan ko ang iyong anak na maging immortal na darating dito para magbigay sa akin ng karanasan. Pagkatapos nito, pabalik na si Junlin nang dumating ang mga tao ng Profound Heaven Sect. Mabuti. Brother Ye, nandito ka pa. Hinawakan ni Xuyonian ang kamay ni Junlin at sabik na nagsalita, mukhang maswerte ka. Narinig ko na dumating ang elder ng Feather Transformation Sect. Siguro hindi siya aksidenteng nandyan kaya maswerte kang nakatakas. Ngayon, umalis na tayo habang may oras pa. Hinawi ni Junlin ang kanyang kamay at tumawa, sinasabi mo ba ang elder na yon? Napatay ko na siya. Ano? Napatay mo ang elder ng Feather Transformation Sect. Hindi ba't siya ay isang soul transformation cultivator? Sabi ni Sukyangsu na nakangiti, kita mo, sabi ko na, si Peak Lord Ye ay may pambihirang lakas at kayang harapin ang sarili niya. Sa sandaling ito, medyo hindi pa rin makapaniwala si Xuyunian. Paano nangyari? Nakaya ni Brother Ye na talunin ang soul transformation stage. Tinapik ni Junlin sa balikat si Xuyunian. Sa totoo lang, soul transformation stage din ako. Huwag na nating pag-usapan yan, bilisan natin, kailangan nating salakayin ang Wind Thunder Sect para makakuha ulit ng mga yaman. Sa sandaling ito, lumapit si Zhao Dezhu upang magulat na nakakita sila ng isang nascent soul pill. Iyon mismo ang ipinadala ni Chen Jiao kay Chen Yunhai sa pamamagitan ni Elder Mu. Ang nascent soul pill na ito, hayaan na lang gamitin ito ng Sect Master. Kung mabilis kayong magbe-breakthrough sa nascent soul, mas lalong lalakas ang Profound Heaven Sect. Maluwag sa loob na sabi ni Junlin. Sa sandaling ito, nag-anunsyo ang kanyang system, natuklasan sa loob ng 100 milya radius ang isang taong angkop na maging disipulo, pinaghihinala ang isang demonic sect master sa true immortal level. Nais ba ng host na kunin siya bilang disipulo? Pagkumpleto ay makakatanggap ng hindi kapanipaniwalang reward. Napakabuti. Isa pang misyon. At ito ay ang pagkuha ng disipulo. Ang kalaban ay isang demonic sect master sa true immortal level. Kung pupunta ako at gagamitin ang aking golden finger, hindi ba't direkta akong magiging immortal? Sa panahong iyon, magiging invincible na ako sa Desolate Province, pati na rin sa Azure Province. Sa sandaling ito, medyo nag-alala si Sukyangsu at nagsalita, bagaman sa tulong ni Peak Lord Ye nalipol namin ang Wind Thunder Sect, nagalit namin ang Feather Transformation Sect. Magkakaroon pa kaya ng lugar para sa buong Eastern Domain at maging sa Profound Heaven Sect? Nagbuntong hininga si Xuyunian, malaki ang impluensya ng Feather Transformation Sect, hindi isang sektang tulad ng ating Profound Heaven Sect ang kayang makipaglaban. Brother Ye, mayroon kang natatanging talento,
hindi ka dapat hayaang masayang dito ang iyong kinabukasan. Mas mabuting umalis ka sa Eastern Domain. Sa ibang pagkakataon, kung pupunta ang Feather Transformation Sect para maningil, haharapin namin ang sakripisyo. Hanggat buhay ka, may pagkakataon pa rin ang Profound Heaven Sect na magpatuloy. Ang mga salita ni Xuyonian ay nakatanggap ng pagsang-ayon mula kay Sukyangsu at Zhao Dezu. Sect Master ay tama. Si Peak Lord Yi ay napakahusay na talento. Kung mamamatay siya rito, napakasayang. Hindi lamang sila, kundi pati ang mga disipulo ng Profound Heaven Sect ay handang magsakripisyo para protektahan si Ijonlin. Tama, si Peak Lord Ye ay tiyak na dadalhin ang aming mga pag-asa at bubuksan ang isang bagong mundo upang muling umalinggaw ang pangalan ng Profound Heaven Sect sa lahat ng dako. Mananatili kaming matatag dito kahit sa huling sandali hindi kami urong. Peak Lord Ye, huwag kayong mag-alala at ilabas ang inyong talento. Sa pagkarinig ng mga salitang ito, naantig si Junlin. Ang sektang ito ay may tunay na pambihirang pagkakaisa. Sa isip niya, ngumiti si Junlin at sumagot, "Salamat sa inyong pagtitiwala, ngunit huwag kayong mag-alala. Kung naglakas loob akong gawin ito, siguradong pinag-isipan ko na ang kahihinatnan. Ang mga susunod na bagay ay ipaubayan niyo sa akin, aayusin ko ng maayos. Ang lugar na ito ay ipinaubaya ko na sa Sect Master. Linisin niyo lang ng dahan-dahan, may mahalaga akong kailangang gawin at kailangan ko nang umalis." Pagkasabi nito, mabilis na umalis si Junlin upang hanapin ang kanyang disipulo. Kasabay nito, sa lugar ng yang bambuo, si Hong Qianye ay hinahabol ng isang malibog na matanda. "Kagandahan, huwag kang tumakbo. Hayaan mong magsaya si Daoist ko kahit kaunti." Galit na sigaw ni Hong Qianye, "Umalis ka. Ilang beses ko na sinabi, lalaki ako, lalaki." Hindi naniwala ang matanda at nagsabi, "Isang napakagandang binibini, paano ka magiging lalaki? Huwag mo nang lokohin ang matandang ito. Tunay na isang tigre na nahulog sa kapatagan at inaapi ng mga aso." Sa pag-iisip, ako, ang dating demonic sect master na nagpakilabot sa Central Domain. Ang fire worship demonic sect na itinatag ko mula sa True Immortal Realm, may malaking kapangyarihan at naghahari sa daang libong bansa na may bilyon-bilyong deboto. Sino ang mag-aakala na ang aking mga kaaway ay makikipag-ugnayan sa maraming Holy Land powerhouses at maglulunsad ng malaking scale siege sa aking fire worship demonic sect? Nakaubos lamang ako ng lahat ng aking primordial energy at nagpakamatay upang makatakas sa pagkakubkob, nagtago sa lugar na ito. Hindi ko inakala na mapupunta ako sa ganitong malungkot na kalagayan ngayon. Habang palihim na umiiyak si Hong Qianye, ginamit ng matanda ang kanyang late-stage golden core cultivation upang subukang kontrolin si Hong Qianye, ngunit pinigilan ito ng nagliliyab na proteksyon ni Hong Qianye. Isang taong may foundation establishment cultivation lang pero kayang lumaban? Isa kaya siyang heavenly talent mula sa isang malaking sekta na lumabas para maglakbay? Medyo nagulat ang matanda noong una, ngunit mabilis siyang nagbago sa paggamit ng mga concealed weapon at nagtagumpay sa pagkontrol kay Hong Qianye. Nang makita niyang papalapit ang matanda, hindi na nakayanan ni Hong Qianye at itinuro ang kanyang maskuladong dibdib upang patunayan na siya ay lalaki. Medyo nagulat ang matanda noong una, ngunit mabilis siyang nagplano na lumipat sa oil system, na ikinagalit ni Hong Qianye at direktang sinunog ang lahat ng kanyang inner core at naglunsad ng isang palad na nagpalipad sa matanda. Ang mangyari ang ganito ay tunay na malas. Halos basag na rin ang inner core ko. Kailangan kong mabilis na maghanap ng lugar para mapanatili ang aking lakas at magplano ulit. Papunta na sana si Hong Qianye nang marinig niya ang isang boses na nagsasabi, "Ang malibog na iho na iyon ay hindi karapat-dapat mamatay. Talagang hindi ordinaryo ang iyong pinagmulan." "Sino yan?" sigaw ni Hong Qianye. Pagkatapos, alerto siyang tumingin sa paligid at lumitaw ang isang matanda. "Maliit na kaibigan, huwag kang masyadong mag-isip. Dito lang dumaan ang matandang ito, hindi ako kasama ng demonyong iyon. At bukod pa riyan, ordinaryo ang aking kagustuhan, maaari kang maging panatag." Nang marinig ito ni Hong Qianye, kumalma ang kanyang pag-iingat at nagbow bilang tugon, "Gayon pala. Kung ganon, magkita tayo muli sa hinaharap, paalam." Sa sandaling ito, biglang lumapit ang matanda kay Hong Qianye. "Kung ikukumpara sa nauna, mas interesado ako sa mga sikreto sa katawan mo. Tingnan ko nga kung ano ang laman ng isip mo at paano ka nagkaroon ng napakalakas na divine ability."
Si Hong Qianye ay parang isda sa chopping block, at sa sandaling malapit na siyang matapos, lumitaw si Junlin tulad ng isang Diyos, at sa isang palad lamang, pinatay niya agad ang matanda. Pagkatapos niyang maasikaso ang matanda, tinignan ni Junlin si Hong Qianye at nagtanong na medyo dismaya, "System, sabihin mo sa akin, demonic sect master ba to o true immortal level? Hindi ba't isa lang siyang mahinang foundation establishment stage? Nagsisinungaling ka ba sa multo? System dito, hindi ka niloloko. Ang taong ito ay dating demonic sect master sa true immortal realm, bumaba lang ang kanyang cultivation. Binuksan ko na ang analysis AE para sa host. Pangalan, Hong Qianye, lalaki. Talent, immortal grade fire element spiritual root, heavy fire body. Dating identity, sect master ng fire worship demonic sect, true immortal realm tribulation transcension cultivator. Cultivation, foundation establishment early stage. Wow, totoo nga. Pero teka, lalaki siya. Nagsimulang mapangiti si Junlin. Hong Qianye. Ang kanyang balat ay maputi at makinis, ang kanyang mga facial features ay pinong-pino, ang kanyang mahabang buhok ay lumilipad. Ilang babae ang nahihiya sa kanilang sarili kapag nakikita siya, sino man ang makakakita sa kanya ay mapagkakamalan ang kanyang kasarian. Bagaman foundation establishment lang siya, sa kanyang dating talento at karanasan, mas madali para sa kanya na bumalik sa dating kasikatan. Ang pagkuha sa kanya bilang disipulo ay siguradong hindi kawalan. Sa isip nito, ngumiti si Junlin at nagsabi, "Sa palagay ng matanda na ito, kakaiba ang iyong hitsura, isang bihirang cultivation genius. Mula ngayon, nagdesisyon akong tanggapin ka bilang aking disipulo." "Ano sa palagay mo?" "Ano? Tatanggapin mo ako bilang disipulo?" Nagulat na tanong ni Hong Qianye. Sa kanyang puso, nag-iisip siya, nakita niya ba ang mga sikreto sa katawan ko at gusto niyang patuloy na tuklasin? Sa totoo lang, kahit ang magic weapon o ang aking swerte, hindi yan maiisip ng isang soul transformation stage sa wildland na tulad mo. Ang ganitong cultivation level, dati, hindi nga siya makakapasok sa outer sect ng aking fire worship demonic sect. Isang soul transformation lang pero gusto akong maging master. Nananaginip lang siya. Sumingkit ang mata ni Junlin at nagtanong, "Mukhang hindi ka handa na maging disipulo ko base sa iyong hitsura." Nang makita ni Hong Qianye ang mapanganib na titig ni Junlin, napaatras siya. Bagaman hindi siya karapat-dapat na maging aking master, ang kasalukuyan kong cultivation ay hindi sapat para lumaban. Hanggat nariyan ang Green Mountain, hindi ako matatakot sa kawalan ng kahoy na susunugin. Kapag na-recover ko ang aking cultivation, maaari na akong maging master. Sa totoo lang, pag-arte lang naman ito. Tatapusin ko na lang ang pag-arte. Sa isip nito, agad na lumuhod si Hong Qianye at sumigaw, "Disipulo Hong Qianye, saludo sa aking master." Ang pagtanggap sa ilalim ng pagtuturo ng master ay ang pinakamalaking karangalan sa buhay ng disipulo na ito. Kasabay nito, palihim siyang nanumpa sa kanyang puso, "Darating ang panahon na babawiin ko ang kahihiyan na ito. Hintayin mo na lang akong maghiganti." Napabuntong hininga si Junlin at nagsalita, "Mabait na disipulo, bilisan mo, tumayo ka na. Mula ngayon, tatawagin kitang Little Hong." Nang marinig ang pangalang Little Hong, galit na galit si Hong Qianye hanggang sa mamaga ang kanyang mga ugat sa noo, ngunit pinilit pa rin niyang magtiis at nagsabi, "Opo, Master." Ngumiti si Junlin sa kanyang isip. Ang pagpapanggap ng binatilyo na ito ay napakalinaw, ngunit okay lang. Kahit papaano, kapag nakasalubong ako ng malakas, mas lalo akong magiging malakas. Anong kinatatakutan ko sa pagtraidor mo? Nag-anunsyo ang system, binabati kita, host, kumpleto na ang disciple mission. Reward, Divine Ability Cultivation Method, Automatic Cultivation Method. Binabati kita, host, natanggap mo ang Burying Heaven Coffin. Naglalaman ito ng 108 seals at unti-unting magbubukas habang tumataas ang realm ng host. Sa kasalukuyan, ito ay isang level 3 spiritual artifact. Ang Burying Heaven Coffin, kayang ilibing ang langit, kayang ilibing ang lupa, kayang ilibing ang lahat ng bagay. Maaaring gamitin upang i-refine ang anumang buhay na nilalang, at sa late stage nito, maaari pa itong ilibing ang buong langit at 10,000 nilalang. Nagulat si Junlin at nagsabi sa kanyang sarili, automatic cultivation. Kung gayon, hindi ba't magiging malakas ako kahit nakahiga lang?
Sa mga alaala, ang mga cultivation methods at divine abilities ay may sunod-sunod na yugto ng cultivation, entry, minor accomplishment, major accomplishment, perfection, at transformation. Bawat yugto ay magbibigay ng lakas at epekto na maaaring umabot ng 1-0 hanggang 100 beses. Itong magic weapon na binigay ng system, naglakas loob sabihin na kayang ilibing ang mismong heavenly Tao. Nagsisimula na akong umasa kung gaano kagilalas ang lakas na maaabot ng buring heaven coffee na ito kapag tumaas na ang aking realm. Nag-anunsyo ang system na tuklasan ang potensyal ng disipulo ng host. Ang system na ito ay nagbibigay ng libreng upgrade package. Reward, Fire Element Cultivation Method 3000 Flaming Heaven Scripture. Reward, Fire Origin Pill, ginagamit upang ayusin ang Fire Element Spiritual Root at bumuo ng Supreme Foundation. Ang test mission na ito ay natapos na. Nasiyahan ba ang host? Tumawa si Junlin sa kanyang isip at sinabi, ang ganitong uri ng reward ang dapat na pag-ugali ng system sa mga nag-transmigrate na Huaxia people. Haha! Pagkatapos, lumingon siya at tinignan si Hong Qianye na galit pa rin sa tabi niya, nag-iisip sa kanyang puso. Tingnan ko kung gaano kayabang ang disipulo na ito na nakuha ko, na may ganitong pambihirang talento. Pagkatapos, nagbukas ng bibig si Junlin at nagtanong, Little Hong, hindi ka pwedeng laging nakasimangot at galit. Sa tingin mo ba hindi ako karapat-dapat na maging master mo? Takot na nagsalita si Hong Qianye, Master, nagkakamali kayo. Sa totoo lang, palagi akong may ganitong ekspresyon. Sa kanyang puso, malamig siyang natawa, nag-iisip, isang maliit na soul transformation lang pero naglalabas ng hangin. At gusto pa akong turuan kung paano mamuhay? Kinuha ni Junlin ang isang libro at nagsabi, mukhang kung hindi kita ipapakitaan ng kaunting kasanayan, hindi ka susunod sa akin. Ang cultivation method na ito ang iyong disciple entry gift. Pag-aralan mo ng mabuti. Maraming salamat, Master. Pagkasabi nito, kinuha ni Hong Qianye ang cultivation method, ngunit sa kanyang puso ay walang galang siya. Haha, tingnan ko kung anong basura ang ilalabas ng isang soul transformation mula sa wildland para lokohin ako. 3000 Flaming Heaven Scripture. Ano? Isang basurang ganyan pero naglakas loob na gumamit ng napakayabang na pangalan? Habang nagsasalita, nagsimula si Hong Qianye na buksan ang cultivation method at tingnan. Di nagtagal, puno ng gulat ang mukha ni Hong Qianye, malaki ang mga mata niyang nakatingin sa cultivation method sa kanyang kamay at bulong niya sa kanyang isip, hindi ito maaari. Ang Rebellion Raging Fire method na tumulong sa akin na maabot ang immortalidad noon ay dating pinakamataas na fire element cultivation method sa Central Domain, ngunit kung ikukumpara sa 3,000 Flaming Heaven Scripture na ito, basura lang. Yon! Ang 3,000 Flaming Heaven Scripture na ito ay ganap na sinira ang pagkaunawa ko sa fire element cultivation methods. Siguradong ito ay sa immortal grade at baka pa nga ang legendary saint grade. Sa cultivation world, lahat ng cultivation methods ay nahahati sa mga tiyak na antas, mortal grade, spirit grade, mysterious grade, earth grade, heaven grade, venerable grade, immortal grade, at saint grade. Sa tulong ng cultivation method na ito, ang aking lakas ay tataas ng hindi maisip. Ang pagbabalik sa true immortal stage ay hindi na makakasiya sa akin. Nakita ni Junlin ang ekspresyon ni Hong Qianye at tumatawang nagtanong, base sa iyong itsura, nasiyahan ka ba sa cultivation method na ibinigay ng matanda na ito sa iyo? Tama. Pinilit ni Hong Qianye nang umiti at bumalik sa dati niyang porma. Maraming salamat sa cultivation method, Master. Malaking pakinabang ang natamo ng disipulo. Sa kanyang puso, malamig siyang nag-iisip, hindi ko alam kung gaano kalaki ang swerte ng taong ito para makakuha ng ganitong swerte sa lugar na ito. Siguradong nakuha niya ito nang hindi sinasadya mula sa isang ancient ruin. Kailangan kong kumalma. Sa kanyang puso, tumawa si Junlin at nagsabi, ano kaya ang nasa isip ng demonic sect master na ito? Palaging nagbabago ang ekspresyon niya, nakakatuwa talaga. Sa labas, hindi siya nagpakita ng anumang emosyon at tumango lang, sinasabing, gamitin mo ang pil na ito. Personal kong babantayan ka. Opo, maraming salamat, Master. Pagkasabi nito, inilagay ni Hong Qianye ang Fire Origin Pill sa kanyang bibig at agad na umupo, nag-cross-leg, at nagsimulang mag-circulate ang kanyang ki. Pagkaraan ng kalahating oras, nakatayo si Junlin sa isang tabi at nagsabi sa sarili, Foundation Establishment Middle Stage,
late stage, peak, perfection. Golden core. Nascenso early stage. Itong taong ito ay tunay na true immortal na nag-reincarnate. Sa loob lamang ng kalahating oras, naka-breakthrough siya mula foundation establishment patungong Nascenso. Hindi masama. Talagang isang magandang binhi. Sa sandaling ito, biglaang nagmulat si Hong Qianye at sumigaw ng malakas. Sa kanyang puso, tuwang-tuwa siya, nag-iisip, napakaganda. Ang pagbe-breakthrough sa realm ay hindi ko inakala na ganito kabilis. Kapag nakabalik na ako sa central domain, siguradong babawin ko ang kahihiyan na ito. Pagkatapos, naaalala niya na nandito si Junlin, kaya bahagya siyang umubo at nagsabi, kanina ay nagulat ko si Master. Nagpakita ang disipulo ng kawalang galang. Okay lang. Sumama ka sa matanda na ito pabalik sa sekta. Ipapakilala kita sa mga senior at junior brothers. Sa hapon na iyon, sa labas ng pangunahing bulwagan ng Profound Heaven Sect. Peak Lordye, napakalakas. Sa isang daliri lang, nilipol niya ang isang nascent soul. 2 beses niya kaming nailigtas mula sa pagkalipol. Napakasayang noong taong iyon, parang bulag ako at pinalampas ang pagkakataon na magbigay galang sa Misty Peak. Kung hindi ngayon, disipulo na sana ako ng Misty Peak. Sa lakas ni Peak Lordye, siguradong napakataas ng kanyang standard sa pagkuha ng disipulo. Talagang hindi ko alam kung sino ang mapipili niya. Habang nag-uusap ang mga disipulo tungkol kay Junlin, dumating na si Junlin kasama si Hong Qianye na nakalipad. Nakita siya ng mga disipulo at agad na sumigaw, tingnan nyo. Bumalik na si Peak Lordye. O, sino yung babae sa likuran niya? Ang ganda. Saan nanggaling ang babae na ito? Paano siya naging malapit kay Peak Lordye? Para kay Hong Qianye, sinuri niya ang paligid at nagsabi sa kanyang sarili, itong cultivation sect na ito ay talagang mahirap. Ang cultivation ng mga taong ito ay napakababa, hindi sila karapat-dapat na itali ang sapatos ng ating demonic sect. Nagtanong si Xuyunian, Brother Ye, sa inyong pagbabalik? Ipinatong ni Junlin ang isang kamay sa balikat ni Hong Qianye at nakangiting nagsabi, ito ang disipulo na nahanap ko sa daan. Little Hong, bilisan mo, bumati ka sa sect master. Nagulat na sumigaw si Xuyunian, disipulo. Nagulat din si Sukyangsu at sumigaw, saan nakuha ni Peak Lordye ang isang napakagandang binibini bilang disipulo. Bigla, si Hong Qianye ay mabilis na lumipad tulad ng hangin patungo kay Sukyangsu at nagsalita, ako ay lalaki, kasabay nito, ipinapalabas niya ang kanyang aura. Natakot si Sukyangsu at umatras ng ilang hakbang, nanginginig na sumisigaw, nascent soul. Galit na tinapik ni Junlin ang ulo ni Hong Qianye at sumigaw, Little Hong, huwag kang bastos. Ito ang aking senior sister. Bilisan mo at humingi ng tawad. Kinailangan lang ni Hong Qianye na tapat na magbigay galang at nagsabi, pasensya na, bastos ang disipulo. Sa kanyang puso, nag-iisip siya, konting tiis pa. Kapag naka-soul transformation na ako, siguradong ipaghihiganti ko ang kahihiyan na ito. Nakangiting nagsalita si Junlin, madaling turuan ang bata. Ngayon, tapos na ang pagpapakilala. Dadalhin ko si Little Hong pabalik sa Misty Peak para ayusin. Sabi ni Xuyunian, sige, kayo ng disipulo mo, sige na. Kaya, ang dalawang tao, sina Junlin, ay lumipad patungo sa Misty Peak. Pinagmamasdan ang dalawa na lumilipad palayo, mahinahong nagsalita si Xuyunian, saan nakuha ni Peak Lordye ang isang nascent soul stage disipulo. Talagang malalim at hindi masusukat. Sa tabi, napabuntong hininga si Sukyangsu, sa maikling araw na wala pang isang araw, si Brother Ye ay nagdala sa atin ng napakaraming hindi kapanipaniwala na mga bagay. Sa kabilang banda, dinala na ni Junlin si Hong Qianye pabalik sa Misty Peak. Ikaw ang aking pangunahing disipulo, kaya sa tuktok na ito, malaya kang pumili kung saan mo gusto, huwag kang mahihiya. Nakangiting sabi ni Junlin habang binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob. Sumunod si Hong Qianye at nakita ang pagkasira ng lugar. Ang kanyang mukha ay kumilos at nagsalita siya, maraming salamat, Master. Sa kanyang puso, sumisigaw siya, anong sira-sirang lugar to? Ang tirahan ng mga disipulo ng Fire Worship Demonic Sect ay 100 beses na mas maganda kaysa rito. Sa lugar na ganito ako titira. Nakangiting nagsalita si Junlin, tandaan, ang mahihina lang ang nagrereklamo sa kanilang kalagayan, ang malalakas ay mabilis na matututong umangkop. Para sa mga cultivators, mga panlabas na bagay lang yan. Medyo marumi rito, kaya linisin mo na lang sarili mo.
Matapos sabihin iyon, lumipad siya palayo, iniwan si Hong Tianye na galit na nakakuyom ang kamao, nag-iisip sa kanyang puso, okay lang, magtitiis ako. Batay sa kasalukuyan kong bilis ng cultivation, mabilis akong makakabangon. Yi Junlin, hintayin mo lang. Samantala, sa Fever Transformation Sect sa Azure Province, sa True Transmission Hall, si Chen Jiao ay nakaluhod mag-isa sa harap ni Venerable Juyang. Habang tahimik namang nakatingin si Venerable Juyang sa basag na card na nakasulat ang pangalan ni Elder Mu sa kanyang kamay. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsalita si Chen Jiao, Master, kasalanan lahat ng disipulo. Ang disipulo ang nag-utos kay Elder Mu na maghatid ng pil sa aking ama. Ang pagkamatay ni Elder Mu ay nag-aalala sa disipulo. Palagi kong nararamdaman na maapektuhan ang sekta ng aking ama, kaya nais kong personal na pumunta sa Desolate Province para tingnan. Nagsalita na si Venerable Juyang, Jiao, alam mo ba kung bakit kita tinanggap bilang disipulo? Sumagot si Chen Jiao, ito ay dahil sa solar body ng disipulo na may potensyal na maging immortal. Pinisil ni Venerable Juyang ang basag na card at nagsabi, isa lamang iyan sa mga dahilan. Pangalawa, nakita ng matanda na ito ang malaking ambisyon sa iyo. Paano ang isang taong nagnanais na maging mas malakas na tulad mo ay maabala ng pagmamahal sa ama at anak? Malapit na ang True Disciple Competition, kailangan mong maghanda ng maaga. Hanggat natalo mo ang ibang True Disciples at naging nangunguna, dadagdagan ng sekta ang iyong resources. Ito ang tunay na benepisyo. Nag-aalangan na nagsalita si Chen Jiao, ngunit di. Sumingit si Venerable Juyang, walang ngunit. Isang maliit na Wine Thunder sect lamang. Magpapadala ang matanda na ito ng isang tao sa Desolate Province upang mag-imbestiga. Basta tutok ka sa pagkuha ng unang pwesto para sa akin, okay na. Nagbo si Chen Jiao at sumagot, naintindihan ng disipulo. Tiyak na hindi ko bibigyan ang pag-asa ng master. Kinaumagahan, sa Misty Peak ng Profound Heaven Sect, si Junlin ay nakasandal sa silya, nagbababad sa araw sa patio, at biglang sumigaw, Little Hong, tapos na ba? Malapit nang mainip ang matanda na ito. Lumabas si Hong Tianye na may dalang tray ng pagkain at nagsabi, tapos na po, Master. Dadalhin ito ng disipulo sa inyo ngayon. Sa kanyang puso, nag-iisip siya, alam lang niya kumain. Hindi ko talaga maintindihan kung paano ang isang soul transformation realm cultivator ay gusto talaga ang ganitong klaseng pagkain. Kahapon, tinuruan niya akong huwag magreklamo tungkol sa sitwasyon, pero ngayon, ganito siya nag-enjoy. Nang dalhin ni Hong Tianye ang tray ng pagkain, hindi na makapaghintay si Junlin na kumuha ng 2 square ng karne at kinagat ang isa. Ang karne na ito. Ang sarap. Ang sarap talaga ng sikretong sangkap na ginawa ng sistem para sa mga square na ito. Palihim na pinuri niya ito at kinagat ulit, pagkatapos ay binigyan ng isang square si Hong Tianye, sinasabing, Little Hong, kumain ka rin ng isa, huwag kang mahihiya. May pagkaayaw na tumalikod si Hong Tianye at nagsabi, Master, ganap na akong natapos ang bigo at matagal na akong walang interes sa pagkain sa mundo ng tao. Hindi natuwa si Junlin at nagtanong, hindi mo ba binigyan ng mukha ang matanda na ito? Kung ganito ang cultivation, anong pinaghirapan pa? Pasensya na, Master. Kung pinapayo nyo, kakain na lang ang disipulo ng isang square. Pagkasabi nito, kinuha niya ang skewer ng karne at kinagat ang isa habang nag-iisip sa kanyang puso. Itong si Ye Junlin ay talagang kakaiba sa cultivation world. Anong masarap sa sira-sirang skewer na ito? Ngunit sa sandaling pumasok ang karne sa kanyang bibig, nagulat siya, malaki ang mga mata, puno ng emosyon at sabi sa kanyang sarili, ang lasa na ito. Ang sarap! Hindi ko kailanman naramdaman ang ganito kasaya mula pa noong bata ako. Medyo walang magawa si Junlin at nagsabi, ano yan? Bakit umiiyak ka na? Hindi pinansin ni Hong Tianye si Junlin. Patuloy siyang nalulunod sa kanyang sariling damdamin, nag-iisip sa kanyang puso, noong bata ako, palagi akong gutom at nangangarap na makakain ng karne. Ang kasiyahan na maramdaman sa unang pagkakataon na makakain ng karne ay mahirap ipaliwanag. Ngunit mula nang pumasok ako sa cultivation path, nag-focus lang ako sa pakikipaglaban at pag-abot sa tuktok ng martial path, kaya hindi ko na inintindi ang ganitong pakiramdam ng buhay. Sa totoo lang, tulad ng sinabi niya, kung ang cultivation ay ganito at kailangan mong talikuran kahit ang pinakasimpleng pagnanasa sa pagkain, ano pa ang silbi ng cultivation? Kasabay nito, unti-unting tumataas ang aura niya.
Nakita yon ni Junlin at nagulat, nag-iisip sa kanyang puso, ito ba'y breakthrough na naman? Nasaan soul early stage, middle stage, late stage, peak perfection? Soul transformation. Nanay ko. Itong taong ito, isang square lang ang kinain niya at naka-breakthrough na siya. Ang kanyang talento ay napakalakas. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Hong Qianye mula sa kanyang epiphany at nakita si Junlin na maihawak na 2 square ng karne sa harap niya, nakangiting nagsasabi, Little Hong, binabati kita sa iyong breakthrough sa soul transformation. Talagang masaya ako para sa iyo. Bilang iyong master, ang iyong cultivation ay halos nakahabol na sa akin. Sinisingkita ni Hong Qianye si Junlin, nag-iisip, hindi ko inakala na ganito kabilis ang breakthrough sa soul transformation. Kung gayon, oras na para matapos ang walang kwentang master-disciple relationship na ito. Sa tuktok ng misty peak ng profound heaven sect, nakahiga si Junlin sa silya at masayang nagsabi, Little Hong, nakakain ka na ng karne, nakapromote ka na rin. Halika rito, masahiin mo ang balikat ng master mo. Sa likuran niya, galit na nag-isip si Hong Qianye. Soul transformation na ako ngayon at naglakas loob ka pa ring mag-utos sa akin. Isang maliit na soul transformation lang, mamatay ka na para sa akin. Kasabay nito, inabot niya ang kanyang kamay at sinunggaban ang ulo ni Junlin. Sa sandaling malapit na niyang magtagumpay, bigla ang sumugod ang isang disipulo upang ulat kay Peak Lordye. Peak Lordye, pinapupunta kayo ng sect master sa main hall. May mahalaga siyang bagay na kailangang pag-usapan. Nagulat na umupo si Junlin at nagtanong, isang araw pa lang ang nakalipas, buhay na naman? Mabilis na binawi ni Hong Qianye ang kanyang kamay at nagsabi sa kanyang sarili, sayang ang pagkakataong ito na ibinigay ng langit. Gayunpaman, si Junlin ay punong-puno ng mga butas. Siguradong marami pang pagkakataon sa hinaharap. Hindi niya pinansin kung ano ang iniisip ng kanyang disipulo, lumipad si Junlin at nagsabi, Little Hong, mauna na ang master mo. Napaka-komportable ng iyong pamamaraan. Kapag bumalik ako, tulungan mo akong imasahe ang aking mga paa. Nang makaalis na si Junlin, galit na sumigaw si Hong Qianye, grabe. Talaga bang itinuturing mo akong utusan? Dapat kanina pa ako nagdesisyon na harapin ang walang hiyang ito. Samantala, sa deliberation hall ng Profound Heaven Sect, mabigat ang atmosphere. Tahimik na nag-uusap ang mga disipulo, ano ang gagawin natin? Baka gusto talaga ng langit na wawasakin ang Profound Heaven Sect. Sa sandaling ito, lumipad si Junlin at pumasok sa loob. Nakita siya ng sect master at mga elder at agad na bumati, Brother Ye. Nandito ka na. Peak Lordye. Nagbukas ng bibig si Junlin at nagtanong, mga Ginoo, anong panganib na naman ang kinakaharap ng sekta? Bakit may ganitong malaking paghahanda? Nagsalita si Xuyunian, Brother Ye, ganito ang sitwasyon. Ilang taon na ang nakalipas, ang Wei State na pinoprotektahan ng ating Profound Heaven Sect ay nagpadala ng isang pakiusap para sa tulong. Sinabi nila na sunod-sunod na nagaganap ang mga kakaibang bagay sa buong bansa at unti-unting namamatay ang mga tao sa lahat ng dako. Ang kamatayan ay napakakaiba, lahat ng dugo ay hinihigop mula sa mga bangkay at ang fenomeno na ito ay lalong lumalala sa Wei State. Maging sa maraming lungsod na may populasyong daan-daang libo, ay naging mga nakakatakot na eksena ng nagkalat na mga bangkay. Hinuhusgahan ko na may demonyong gumagawa ng gulo, kaya nagpadala ako ng grupo ng mga disipulo upang imbestigahan ang sitwasyon, ngunit lahat sila ay nawala at hindi na bumalik. Nagulat muli ang Wei State kaninang umaga, na nagsasabing napakalubha ng sitwasyon at kumalat na ito sa kalapit na mga bansa. Kung magpapatuloy ang pagkalat nito, ang Desolate Province ay maaaring maging magulo. Bukod pa riyan, sa hinaharap, kapag ang Profound Heaven Sect ay mag-recruit ng mga disipulo, ang sitwasyon ay parang pagbagsak sa bangin. Sumimangot si Junlin at nagtanong, ganun pala kalubha? Bakit kumakalat ng ganito, wala man lang nakakita at nakagawa ng kahit ano noon? Sumingit si Sukyangsu, baka lahat ng nakakita ay namatay na. Kung magpapatuloy ito, baka wala ng tagapagmana ang Profound Heaven Sect at unti-unting manghihina. Tumango si Junlin sa kanya at nagsalita, ang Desolate Province ay dating mahirap. Para sa nascent soul cultivators, maaari nilang kontrolin ang lahat ng direksyon. Bukod pa riyan, ang Wei State ay nasa labas pa ng Desolate Province. Paano nagkaroon ng problema na hindi malutas ng Profound Heaven Sect?
hindi man lang nila natanggap ang anumang balita. May mas nakakatakot pa bang puwersa sa likod nito? Nag-anunsyo ang system na activate ang bagong misyon, pumunta sa Waystate upang lutasin ang pinagmulan ng panganib. Pagkatapos kumpletuhin ang misyon, makakatanggap ka ng hindi ka panipaniwalang mga reward. Itinuro ni Junlin ang kanyang hinlalaki at palihim na pinuri, "System, tunay na matalino ka." Sumagot ang system, "Siyempre naman." Pagkatapos nito, tinignan ni Junlin si Xuyunian at nagsabi, "Sec Master, naiintindihan ko ang inyong nararamdaman. Batay sa sinabi nyo, ang fenomeno na ito ay nagsimula sa Waystate ilang taon na ang nakalipas at ngayon ang pinakamalubha. Kung gayon, ang pinagmula ng problema ay tiyak na naririto, kaya personal akong pupunta doon. Kung gayon, masayang nagsalita si Xuyunian, ito ang pinakamabuti. Si Brother Ye pa rin ang nakakaintindi ng malaking larawan. Kung ikaw ang gagawa, siguradong mabilis na malulutas ang bagay na ito. Kung gayon, paalam muna. Hintayin niyo na lang ang magandang balita mula sa akin." Pagkasabi nito, hindi na nagpatumpik-tumpik si Junlin at agad na lumipad palayo, iniwan ang mga tao ng profound heaven sect na patuloy na humahanga. Si Peak Lord Ye ay talagang parang kidlat at hangin. Hindi pa ako tapos magsalita. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Zhao Dezhu, "Kayang lutasin ba talaga ni Peak Lord Ye ang kakaibang bagay na ito?" Siniringan siya ni Sukyangsu at sinabi, "Ang iyong utak ay parang kahoy lang. Sa maliit na desolate province na ito, ano pa ang makakagulo sa isang soul transformation?" Sumang-ayon si Xuyunian, "Tama. Kung pati siya ay hindi kayang lutasin, kung gayon, ang desolate province na ito ay talaga nang hindi maililigtas. Kayong lahat, bilisan nyo at mag-cultivate, huwag nyo masyadong isipin ang ibang bagay. Huwag nyo bibigin ang pag-asa ni Brother Ye para sa atin." Sumigaw ang lahat, "Opo." Nang hapon na iyon, 2 anino ang lumipad sa hangganan ng Waystate. Isa sa kanila ay si Hong Qianye. Nakatingin siya kay Junlin na lumilipad sa harap at nag-iisip sa kanyang puso, matapos bumalik mula sa pulong, bakit kaya siya sabik na pumunta sa isang mahirap na bansa tulad ng Waystate? Buti na lang, sa daan na ito, kailangan ko nang maghanap ng pagkakataon para harapin siya. Di nagtagal, nakapasok na ang dalawa sa Waystate. Nang lumipad sila sa Peach Blossom Village, nagsalita si Junlin, "Mukhang may mga bandido na nagnanakaw sa nayon. Bumaba tayo para tingnan." Mahinang sinabi ni Hong Qianye, "Isang maliit na bagay lang yan, bakit ka pa interesado?" Sa sandaling ito, sa Peach Blossom Village, ang village chief ay nakaluhod sa lupa, nakiusap sa leader ng Black Wind Stockade. "Kung gusto nyo kunin nyo na lahat. Huwag nyo lang saktan ang mga inosenteng tao sa nayon." Narinig iyon ng leader ng Black Wind Stockade at ngumisi. He said, "Sino ang nagsabi sa inyo na gusto ko yan? Ang gusto ko ay ang sumuko kayo ng matiwasay para hindi na kayo mahirapan." Ha ha ha. Pagkasabi nito, sinipa ng leader ng Black Wind Stockade ang village chief, naging pula ang kanyang mga mata, at nagsimulang mag-circulate ng kanyang cultivation method. "Umalis na kayo." Malapit nang gamitin ng leader ang kanyang divine skill. Sumigaw ang mga bandido at sabay-sabay na umatras. Isang segundo ang lumipas, sinimulan ng leader ng Black Wind Stockade na sipsipin ang blood essence mula sa mga villager. Naramdaman ng mga villager ang sakit at paghihirap at sumigaw, "Tulungan nyo kami. Nanay ko, takot ako. Halimaw to. Ito ay halimaw. May tutulong ba sa amin? Huhuhu, ayaw kong mamatay." Sa tuktok ng isang bubong, sumimangot si Hong Qianye at mahinahong nagsabi, "Oh, ang masamang cultivation method na ito." Sa kanyang puso, nagduda siya, ang cultivation method na ito ay halos kapareho ng sa kalaban sa Central Domain, ngunit siya ay natalo na sa pagkakubkob ng mga malaking Holy Land sa Central Domain. Pero tumabi si Junlin at tumingin sa kanya, nagtatanong, "Alam mo ba ang cultivation method na ito?" Tumalikod si Hong Qianye at nagsalita ng may pagmamalaki, "Hindi ko alam pero mukhang napakasama." Sa kanyang puso, nag-iisip siya, kung siya talaga ang kalaban na iyon, natatakot ako na hindi magiging madali ang pagbabalik pagkatapos ng biyahe na ito. Hindi natuwa si Junlin at nagsabi, "Mabaho na binatilyo, anong ugali yan?" Nakita lang niya na malapit nang hindi na makayanan ng mga villager sa ibaba, kaya pinigilan niya muna at lumundag pababa. Inilagay ang isang kamay sa balikat ng leader ng Black Wind Stockade at nakangiting nagsabi, "Hanggang dito lang ang sustansya mo.
Huminto ka. Nagulat sandali ang leader ng Black Wind Stockade, pagkatapos ay galit na sinuntok si Junlin. Sino ka? Naglakas loob kang sirain ang magandang plano ng matanda na ito. Ayaw mo na atang mabuhay, tama? Hindi nagsayang ng salita si Junlin, basta itinuro ang isang daliri at pinilipit ang braso nito. Natulala sandali ang leader ng Black Wind Stockade, pagkatapos ay agad na hinawakan ang braso at sumigaw ng masakit. Takot na sumigaw ang mga bandido, leader. Leader! Nagsalita si Junlin, huwag kayong mag-alala, pwede tayong mag-usap ng maayos. Narinig iyon ng leader ng Black Wind Stockade at nahimasmasan, dali-daling lumuhod sa lupa at nagsabi, isang soul transformation realm cultivator pala kayo. Pakiusap, iligtas niyo ako. Nagtanong si Junlin, sabihin mo sa akin, saan ka galing? Sumagot ang leader ng Black Wind Stockade, dati akong gwardiya sa palasyo ng Wei State, ngunit dahil nakakita ako ng hindi ko dapat makita, iniutos ng prinsipe na patayin ako. Hindi ko gustong mamatay ng walang kabuluhan, kaya desperado akong tumakas mula sa palasyo. Nagtanong si Junlin, anong bagay ang hindi mo dapat nakita? At saan galing ang iyong masamang cultivation method? Sumagot ang leader ng Black Wind Stockade, madalas kong nakikita ang prinsipe na palihim na pumapasok at lumalabas ng likuran na bundok, ngunit hindi ako naglakas loob. Na maging masyadong usyoso. Tungkol naman sa masamang cultivation method, sa daan ko habang tumatakas, isang misteryosong organisasyon ang nagturo sa akin, ngunit hindi ko alam ang kanilang pinagmulan. Nagtanong si Junlin, sila, basta na lang nila itinuro ang masamang cultivation method sa iyo nang walang dahilan. Sumagot ang leader ng Black Wind Stockade, hiniling lang nila sa akin na patuloy na gamitin ang cultivation method na ito, upang kainin ang blood essence ng iba, upang mapataas ang aking cultivation, at basta na lang nila ipinasa sa akin. Upang protektahan ang sarili ko, kailangan kong sumunod. Tungkol sa ibang bagay, wala akong alam. Tumingin si Junlin kay Hong Qianye at nagsabi, mukhang may malaking organisasyon sa likod nito, at ang kanilang mga aksyon ay malamang na may kinalaman sa masamang pangyayari na ito. Little Hong, ano sa palagay mo? Walang pakialam na sumagot si Hong Qianye, hindi ko alam. Sa kanyang puso, nagsimula siyang mag-isip. Ang paraan ng pagpasa ng cultivation method na ito ay halos kapareho ng taong iyon. Posible bang buhay pa siya? Ngunit bakit siya lumitaw sa Desolate Province? Kung ang masamang bagay na ito ay gawa niya, si Junlin, na isa lamang soul transformation stage, ay hindi kayang harapin. Ang Great Deliberation na ito ang magiging huling destinasyon ni Junlin. Para kay Junlin, inilagay niya ang isang kamay sa ulo ng leader ng Stockade upang magsagawa ng soul search technique at nagsabi, tingnan ko nga kung ano pa ang itinatago mo. Makalipas ang ilang sandali, natumba ang leader ng Stockade, puti ang mga mata, at nagsalita si Junlin, hindi talaga siya nagsinungaling, ngunit nakita ko ang isang napakahalagang balita. Kailangan ko nang mabilis na pumunta sa palasyo ng Great Way. Nang marinig iyon, walang pakialam na bumaling si Hong Qianye, patungo sa mga bandido at pinag-ukulan sila ng daliri. Agad na lumitaw ang isang dagat ng apoy na lumamon sa kanila. Nagulat si Junlin at ang mga villager, nakatingin kay Hong Qianye. Nakita iyon ni Hong Qianye at nagtanong, Master, may ginawa ba ang disipulo na mali? Hindi ba't nararapat sa mga bandido na ito ang kamatayan? Sa kanyang puso, nag-iisip siya, sobrang tagal na akong nakaramdam ng pang-aapi. Sa wakas, makakapatay na ako ng tao para sa aking galit. Lumunok si Junlin at itinuro ang kanyang hinlalaki, pumupuri, hindi mali, napakaganda ang ginawa mo. Nagpalakpakan din ang mga villager at pumuri, Fairy, pinatay mo ang mga masasamang tao at niligtas ang mga inosente, isinasagawa mo ang kalooban ng langit. Kami sa Peach Blossom Village, sa lahat ng henerasyon, nagpapasalamat kami sa dalawang senior immortals. Sa sandaling ito, nagaganap ang isang deliberation sa palasyo ng Great Way. Sa throne, napabuntong hininga ang emperador ng Great Way, bumagsak ang populasyon ng Wei State ng 3% sa nakalipas na ilang taon. Kung magpapatuloy ito, malapit nang masira ng Evil Pestilence ang aking imperyo. Hindi ko alam kung matutulungan ba ng Immortal Master mula sa Profound Heaven Sect ang Great Way na malampasan ang hirap na ito. Tahimik ang mga opisyal ng sibil at militar sa ibaba. Walang naglakas loob na magsalita. Sa sandaling ito, sumugod ang isang maliit na prinsesa at sumigaw, Ama! Ama! Nakita ko ang dalawang immortals na lumilipad sa labas.
Nang marinig iyon, masayang tumayo ang emperador ng Great Way at sumigaw, "Ano? Sila ang Immortal Masters mula sa Profound Heaven Sect. Mga minamahal kong opisyal, sumama kayo sa akin, bilisan niyo at sumalubong sa kanila." Sa kalangitan sa labas ng palasyo, mahinahong nagsalita si Junlin, "Little Hong, napakaganda ng ganitong paraan ng pagpapakita, tama." Sinabi ni Hong Qianye, "Ang master ay napakatalino, ganito rin ang nararamdaman ng disipulo." Sa kanyang puso, nag-isip siya, "Jise, gusto niyang malaman ng lahat. Tingnan ko kung paano mo haharapin ang evil pestilence pagkatapos mong malaman ito. Sa panahong iyon, huwag mo akong hingan ng tulong." Sa sandaling ito, dinala na rin ng emperador ng Great Way ang kanyang mga opisyal at agad silang nagbigay galang sa dalawang tao, sina Junlin. "Sumasaludo kami sa pagdating ng Immortal Masters." Nagsalita si Junlin, "Ako si Junlin, Peak Lord na Misty Peak ng Profound Heaven Sect. Sa pagkakataong ito, tiyak na tutulungan ko kayong lutasin ang panganib, kaya hindi nyo kailangan pang mag-alala." Masayang sinabi ng emperador ng Great Way, "Sa ngalan ng mga tao ng Way State, nagpapasalamat ako sa Senior Immortal." "Senior Immortal, mayroon po ba kayong anumang utos?" Bumaba sa lupa si Junlin at Hong Qianye at nagsabi, "Ayusin niyo para sa aming master at disipulo ang lugar na mapagpapahingahan." Sinabi ng emperador ng Great Way, "Walang problema. Dito po kayo, personal kong ihahatid ang Senior Immortal doon." Kaya, umalis ang grupo nang hindi nalalaman na may isang anino na nagtatago sa likod ng pinto ng palasyo. Pinagmamasdan sila at mahinahong nagsasabi, Peak Lord lang siya ng Profound Heaven Sect pero nagpapanggap pa. Buti na lang, problemado ako dahil wala akong handog na makakatulong sa Master na makabreakthrough sa Soul Transformation Peak. Napaka-oportunista nyo." Nang gabing iyon, sa tirahan na inihanda ng emperador ng Great Way, tinignan ni Hong Qianye si Junlin na nakahiga sa silya at palihim na nagmura. Kanina, parang aso lang siya, pero ngayon, nagpapabaya na siya. Palaging pagod at tamad, paano siya nakakultivate hanggang soul transformation? Except, okay lang. Sa ganitong bilis, mabilis kong masuppress ang kanyang cultivation. Masigurado kapag kumilos na ako sa panahong iyon. Hindi niya alam na palihim din siyang pinagmamasdan ni Junlin. Little Hong, nagbibilang ka lang ng maliliit na bagay. Maaga o huli, babarilin mo ang sarili mo sa paa. Ang pinakamalaki mong pagkakamali ay hindi mo dapat akong ginawang target mo." Sa pag-iisip nito, sinipa niya ang kanyang sapatos at nagsabi, "Little Hong, interesado ka ba kung paano nag-cultivate ang master mo, tama? Bilisan mo, kumuha ka ng tubig para hugasan ang aking mga paa. Kapag komportable na ako, maaari kitang turuan kung paano mag-cultivate." Nanginginig sa galit si Hong Qianye at sumigaw, "Ano ang sinasabi mo?" Sa kanyang puso, nag-iisip siya, isang soul transformation lang sa lugar na walang kwenta pero naglakas loob na turuan akong mag-cultivate. Noong taong yon, hindi ilang immortals ang nakakuha ng immortal methods na itinuro ko. Kung talagang kaya niyang magturo, gagawin ko siyang aking grandmaster. Pinansin ni Junlin ang ugali ni Hong Qianye at nagsimulang mag-apura, "Ano pang tinatanga-tanga mo riyan? Ayaw mo nang umunlad? Napakabata mo pa, pero gusto mo nang mag-retire ng maaga?" Naisip ni Hong Qianye, "Ako, ang dakilang sect master ng Fire Worship Demonic Sect, maghugas ng paa mo. Mas mabuti pang makipag-away na lang." Ngunit sa sandaling bubuksan niya sana ang kanyang bibig, isang boses mula sa labas ang narinig. Ulat sa dalawang senior immortals, may kakaibang fenomeno na naganap muli sa Way State. May kailangan pong iulat ang maliit na ito. Nakangiting nagtanong si Junlin, "Sino kayo?" Sumagot ang tao sa labas, "Ako ang panganay na prinsipe ng Way State, Zhao Heng. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa pag-ira ng Way State, umaasa akong tatanggapin ako ng senior immortal." Nagsalita si Junlin, "Pumasok ka. Anong kailangan mo na nagmamadali ka?" Sa pagtanggap ng pahintulot, binuksan ni Zhao Heng ang pinto at pumasok sa silid. Sinuri ni Junlin si Zhao Heng at nagsabi sa kanyang sarili, siya ang prinsipe na humahabol sa mga bandido. Hindi mukhang totoo ang sinabi niya. Ganito ba talaga? Sa sandaling ito, lumuhod si Zhao Heng sa harap ni Junlin at magalang na nagsabi, "Ulat sa Senior Immortal, hindi ko kailanman naglakas loob na sabihin sa aking ama ang sikreto na ito. Pinaghihinalaan ko na ang evil pestilence sa Great Way ay nagmula sa likuran na bundok ng palasyo. Ilang gabi na ang nakalipas,
nakakita ako ng ilang itim na demonyong paniki na lumipad sa cave. Bukod pa riyan, madalas na nawawala ang mga court ladies at eunuchs kamakailan, kaya sa tingin ko, may kinalaman ito sa kanila. Narinig ko na ang pangalan ng Senior Immortal noon pa, at alam kong mayroon kayong kakayahang kontrolin ang langit. Sa kasalukuyan, kayo lamang ang makakaligtas sa mga tao ng Waystate. Naway kumilos ang Senior Immortal upang sugpuin ang mga demonyong paniki sa likuran na bundok. Sumigaw si Junlin at itinaas ang kanyang baba na parang nag-iisip. Hindi napansin ng aking divine sense ang anumang kakaiba sa likuran na bundok. Paano naglakas loob ang taong ito na direktang magsinungaling? Iniisip niya ba na tanga ang iba? O may sumusuporta sa kanya na may sapat na kakayahan para harapin ako? Tingnan ko nga kung anong ibinebenta mo. Sa pag-iisip nito, nagsalita si Junlin, "Okay, kung gayon, dalhin mo ako sa cave na iyon upang mag-imbestiga." "Maraming salamat, Senior Immortal. Pakiusap, sumama po kayo sa akin." Sa pagkakataong ito, sa pagkilos ng Senior Immortal, tiyak na mawawasak ang evil pestilence ng Waystate. Pagkasabi nito, tumayo si Zhao Heng at masiglang nanguna sa daan para sa dalawang tao, sina Junlin. Sumunod si Junlin at Hong Qianye. Bago umalis, sinulyapan ni Hong Qianye si Junlin at sinabi sa kanyang sarili, "Kalimutan mo na, hahanapin kita para maningil sa ibang pagkakataon." Sa kabilang banda, ang maliit na prinsesa na nakatayo sa bintana ng ikalawang palapag ay aksidenteng nakita ang dalawang tao, sina Junlin, na kasama si Zhao Heng. Nagulat ito sa maliit na prinsesa. "Si kuya yan." Ang kanyang ugali araw-araw ay napakasama. Maraming beses na siyang binalaan ni ama, ngunit hindi pa rin siya nagbago. Naglakas loob pa siyang palihim na makipagkita sa dalawang immortals mula sa Profound Heaven Sect. "Kailangan kong mabilis na iulat ito sa aking ama." Sa pag-iisip nito, mabilis na tumakbo ang maliit na prinsesa upang hanapin ang emperador ng Great Way. Sa panig na ito, ang tatlong tao, sina Zhao Heng, ay nakarating na rin sa likuran na bundok. Nakangiting nagtanong si Junlin, panganay na prinsipe, mukhang hindi ito ang lugar kung saan nananahan ang mga demonyong paniki. Nagsalita si Zhao Heng, "Dumating na tayo." Nakangiting nagsalita si Junlin, "Sa wakas, dumating na rin tayo. Kung gayon, tingnan ko nga kung anong kakaibang bagay ang itinago mo." Hindi na nagpanggap si Zhao Heng, nagpakita siya ng mabangis na ekspresyon at tumingin kay Junlin. "Hahaha, noong una, hindi ko inakala na maluloko kita, ngunit hindi ko inakala na susunod ka ng matiwasay. Sa kabila ng lahat, masyado kang nagtiwala sa sarili mong lakas, ngunit hindi mo alam na may mga tao sa labas ng tao at may mga langit sa labas ng langit. Sa iyo lang, gusto mo pa ring pigilan kami? Huwag mong isipin na dahil peak lord ka ng Profound Heaven Sect, sa tingin mo talaga ikaw ay immortal. Ye Junlin, ngayong araw, ito ang iyong libingan." Pagkasabi nito, dinurog niya ang token sa kanyang kamay at sumigaw, "Mga elders, pakiusap, kumilos na kayo." Ayon dito, isa-isang lumipad palabas ang mga anino mula sa iba't ibang direksyon at mabilis na nagtayo ng five-fold divine restraint array, nililibing ang dalawang tao, sina Junlin, sa loob. Pagkatapos nito, ang pinuno, na si elder ng Bloodming Sect na may nascent soul cultivation, ay nagsalita, "Peak Lord yin ng Profound Heaven Sect, sikat na sikat ka kamakailan. Isang maliit na peak lord lang pero kayang harapin ang isang nascent soul demon king. Haha, sayang lang. Sa five-fold divine restraint array na ito, kahit ang mga nasa soul transformation realm ay mahihirapan ng makatakas." Nakangiting paalala ni Zhao Heng, "Bilisan na kayo. Tandaan na huwag masyadong malakas ang kamay. Kailangan pa natin siyang buhay para kay Master." Pagkatapos, tumingin siya kay Hong Qianye, dinidilaan ang kanyang labi at nagsabi, para naman sa babae na nakasuot ng pula, "Pakiusap, alisin niyo ang kanyang cultivation. Gusto ko siyang tamasahin ng dahan-dahan." Nakatayo sa isang tabi ng walang pakialam, narinig iyon ni Hong Qianye, at agad na lumingon, ang mga mata ay puno ng murderous intent, nakalock kay Zhao Heng. "Ano ang sinabi mo? Hindi ko sana gustong makialam sa bagay na ito, ngunit naglakas loob kang hindi maging maingat sa iyong salita at hawakan ang aking tapat na punto." Habang nagsasalita, sumiklab ang apoy sa katawan ni Hong Qianye at ginamit niya ang isang galaw upang sirain ang formation na nakakulong kay Zhao Heng. Hindi makapaniwala si Zhao Heng at tahimik na sumigaw siya. Sinira niya ito sa isang palad. "Impossible.
Ang fivefold divine restraint array, nasira na pala? Takot na sumigaw ang elder ng Bloodming sect, panganay na prinsipe. Hindi ko inakala na itong peak lord ng Profound Heaven sect ay may kasamang soul transformation stage disipulo. Bukod pa riyan, ang kanyang cultivation method ay marahil katumbas ng immortal grade. Kung hindi, hindi niya masisira ang ating fivefold divine restraint array. Palihim na pinagalitan ang mga taong ito bilang walang kwenta. Nagpakita si Zhao Heng ng isang masayang ekspresyon at tumingin kay Hong Qianye, nagsasabing, Fairy, pag-usapan natin ng dahan-dahan. Ang iyong cultivation ay ganito. Kung sumama ka sa aking master, magiging walang hanggan ang iyong hinaharap. Naglakas loob kang akitin ang matanda na ito. Payin ka ng matanda na ito na mas masahol pa sa kamatayan. Pagkasabi nito, pinadalhan ni Hong Qianye ng apoy si Zhao Heng. Ang apoy na ito ay hindi agad sinunog si Zhao Heng sa abo, kundi dahan-dahang sinunog siya, na naramdaman niya ang kirot na kumakain sa kanya ng paunti-unti. Makalipas ang ilang sandali, napabuntong hininga si Junlin, nakatingin kay Zhao Heng, at nagsalita, napakalungkot mo. Alam mo talaga kung saan mangati. Pagkatapos, bumaling siya kay Hong Qianye at nagsabi, sapat na iyan. Huwag mong hayaan siyang mamatay. May kailangan akong itanong sa kanya. Sumimangot si Hong Qianye, ngunit pagkatapos ay pinag-ukulan ng daliri at pinatay ang apoy. Tumingin si Junlin kay Zhao Heng at nagtanong, saan ang master mo? Naglakas loob ba siya na gumawa ng soul transformation stage cultivator na sumuko sa kanya? Nagsalita si Zhao Heng, ang master ko ay dating isang immortal sa Central Domain. Isang maliit na soul transformation realm na tulad mo ay hindi kayang makipag-ugnayan. Mas mabuti kung samantalahin mo ang pagkakataong ito at sumuko sa matandang ito ng maaga. Kung hindi, kapag lumitaw na ang master, mahirapan kang humingi ng tawad. Sumuko. Nakakatawa. Tingnan ko nga kung hanggang kailan makakatago ang master mo, at ngayon, kukuha ako ng buhay ng isa sa inyo. Pagkasabi nito, itinuro ni Junlin ang kanyang daliri sa isa sa mga tao ng Bloodming sect at binilang ang isa. Agad na nabutas ang ulo ng taong ito. Nakita yon ng elder ng Bloodming sect at takot na sumigaw, paano? Paano rin siya soul transformation stage? Paano magkakaroon ng dalawang soul transformation stage sa Desolate Province? 2. 3 di. Sa bawat bilang na narinig, may namamatay na isang tao mula sa Bloodming sect, kahit pa ang elder ng Bloodming sect. Sa wakas, itinuro ni Junlin ang kanyang daliri kay Zhao Heng at nagsalita, ikaw na lang ang natira. Sumigaw si Zhao Heng sa takot, ikaw. Ikaw. Maghintay ka. Master, iligtas niyo ako. Kasabay nito, ang emperador ng Great Way kasama ang maliit na prinsesa at mga sundalo ay mabilis na nakasakay patungo sa likuran na bundok nang biglang nakakita sila ng isang pulang haligi ng ilaw na lumitaw mula sa likuran na bundok. Sumigaw ang maliit na prinsesa, Ama. Ano yan? Napakatakot ng pulang ilaw. Hinikayat ng emperador ng Great Way, bilisan na natin. Sana walang nangyaring masama sa Senior Immortal. Sa likuran na bundok, mahigpit na nakakuyom ang kamay ni Hong Qianye, nakatingin sa pulang haligi ng ilaw, at nagsabi sa kanyang sarili, napakapamilyar ng aura na ito. Siguradong siya iyon. Bagaman kaya niyang talunin si Junlin, ang pagharap sa kanya ulit ay medyo hindi komportable. Para kay Zhao Heng, matagal na siyang tumatawa, hahaha, master, sa wakas, dumating na rin kayo. Hanggang dito na lang ang inyong haba ng buhay. Di nagtagal, nawala ang pulang ilaw, nagpakita ang katawan ng isang lalaki. Ang taong ito ay ang sect master ng Bloodming sect sa Central Domain, Shi Chanju. Tinignan ni Junlin si Shi Chanju at nakangiting nagtanong, ikaw siguro ang mastermind sa likod ng Evil Pestilence, tama? Akala ko isang pagungka na nagtatago sa kanyang shell, hindi naglalakas loob na lumabas. Nagsalita si Shi Chanju, nakatingin kay Junlin, cultivator mula sa Desolate Province, aaminin ko na may kaunting kasanayan ka, ngunit wala kang karapatan na makipaglaban sa akin. Pagkatapos, tumingin siya kay Hong Qianye at nagsabi, sa kabaligtaran, ang aking lumang kaibigan na nakatayo doon ay pumukao sa aking interes. Nagsalita si Hong Qianye, Blood Demon, hindi ko inakala na buhay ka pa. Narinig iyon ni Junlin at nag-isip sa kanyang puso, ano ang relasyon ni Little Hong at ng taong ito. Lumapag si Shi Chanju sa harap ni Hong Qianye at nagsalita, Blood Demon,
ang pangalan na ito ay, mahigit 200 taon na ang nakalipas, sinubukang patayin ng mga malalaking Holy Land sa Central Domain. Pagkatapos nun, wala nang nakarinig nito. Hindi ko inakala na matatandaan mo pa ako. Malamig na tumawa si Hong Qianye, hahaha, sino man ang dumaan sa top-tier battle na iyon ay tiyak na hindi makakalimutan. Sa kanyang puso, nag-isip siya, itong taong ito, si Shi Chanju, noong taong iyon, siya ang pinakamalakas na expert sa True Immortal Realm. Ginagamit niya ang paglamo ng dugo ng tao upang palakasin ang kanyang sarili at itinuro niya ang masamang cultivation method sa maraming followers. Kung hindi siya napigilan, tiyak na magdadala siya ng malaking sakuna sa mga nabubuhay na nilalang. Sa huli, nag-backfire ito, kinain niya ang lahat ng enerhiya ng kanyang mga followers upang mapalakas ang sarili. Dahil sa kanyang napakasamang pamamaraan, tumaas ng napakabilis ang kanyang realm, kaya nagkakaisa ang mga top-tier powerhouses upang lipulin siya. Maging ako, na isang demonic path cultivator, ay napasali. Hindi ko inakala na ang sikat na Blood Demon ay hindi papatay. At ngayon, lumitaw siya sa pinakamahirap na lugar sa desolate province ng Eastern Domain. Ang balita na ito, kung kumalat sa Central Domain, siguradong magdudulot ng malaking kaguluhan. Sa sandaling ito, nagsalita si Zhao Heng, Master, sa wakas, dumating na rin kayo. Ang mga taong ito ay gustong patayin ako. Kailangan niyo akong ipaghiganti. Ngunit mali ang pinagkakatiwalaan niya. Kitang-kita, sumigaw ng malakas si Shi Chanju, at mula sa kanyang mga mata, lumabas ang dalawang sinag ng pulang ilaw na tumagos sa katawan ni Zhao Heng, kinuha ang kanyang buhay. Pagkatapos, ang lahat ng blood essence mula sa bangkay ni Zhao Heng ay lumipad palabas at sumama sa katawan ni Shi Chanju. Nang makita iyon ni Hong Qianye, nagsalita siya, tunay na ang pamamaraan ng Blood Demon ang pinakasama, kahit pa ang kanyang sariling disipulo, gumawa siya ng ganito. Lumapit si Shi Chanju kay Hong Qianye at nagsalita, disipulo lang siya. Kailanman, makakahanap ako ng iba. Ngunit kung gusto mong umalis siya, hindi ko ililigtas ang kanyang buhay. Naiintindihan mo ba ang layunin ng matanda na ito? Nagsilbing ilaw ang mga mata ni Junlin at nagsabi, malaking pakulo pala to. Anong klaseng script to? Medyo nag-aalala si Hong Qianye. Umatras siya ng ilang hakbang at nagtanong, personal kong nasaksihan ang iyong undying body na naging pira-piraso ng 4 great divine artifacts, at maging ang iyong dugo ay naging singaw. Kaya, paano ka nakatakas? Tumawa ng malakas si Shi Chanju, hahaha. Ang mga tanga na nagmamalaki na tama sila. Maaga pa, naghiwalay na ang matanda na ito ng isang patak ng kanyang essence blood at gumamit ng spell upang itago ito sa isang sikretong lugar. Pagkatapos ng aking pagkamatay, ang patak na iyon ng essence blood ay makakatulong sa aking muling mabuhay. Ngunit, nagkataon naman, mukhang pareho tayo, ano? Ngayon, nagmamadali akong ibalik ang aking cultivation, habang ikaw ay nasa soul transformation early stage pa lamang. Mas mabuti pa, sumuko ka na lang at itali ang sarili mo. Ibigay mo sa matanda na ito ang lahat ng iyong dugo, para sa ganitong paraan, maaari tayong magkasama habang buhay. Ikaw ay talagang baliw. Noong nasa Central Domain pa ako, ilang beses na kitang tinanggihan. Ngayon na muling nabuhay na ako, ayaw mo pa rin magbago. Sa tingin mo ba talaga na sa soul transformation peak stage ka, siguradong matatalo mo ako? Habang nagsasalita si Hong Qianye, nagsimula siyang mag-circulate ng kanyang cultivation method, at agad na sumiklab ang apoy sa kanyang katawan. Nakita iyon ni Shi Chanju at tumawa, mabuti, napakabuti. Mas lumalaban ka, mas nasasabik ako. Para sa iba, may kaunting posibilidad na lumaban sa mataas na antas, ngunit para sa matanda na ito, walang kabuluhan lang yan. Tumawa si Hong Qianye at nagsabi, haha, paano natin malalaman kung hindi tayo lalaban? Pagkatapos, ginamit niya ang 5 Absolute Divine Flames upang atakihin si Shi Chanju. Nagulat si Shi Chanju at sumigaw, ito ay. Ngunit hindi siya bumagal, agad siyang naglunsad ng Blood Fiend Palm upang lumaban. Ang dalawang atake ay mabilis na nagbanggaan, lumikha ng malaking pagsabog sa ere. Sumimangot si Shi Chanju at nag-isip sa kanyang puso, hindi ito maaari. Ang apoy na ito ay napakalakas. Foundation establishment early stage pa lang siya, pero nasira na niya ang Blood Fiend Palm ko. Saan niya natutunan ang cultivation method na ito? Sa tapat, malakas na sumigaw si Hong Qianye, Jise, simula pa lang iyon.
Pagkatapos, muli niyang sinimulang mag-circulate ang kanyang cultivation method, ginawang ice ang apoy sa paligid ng kanyang katawan, at agad na naglunsad ng isang galaw, cold bone blazing flame, patungo kay Shichianju. Isang talunang alipin lang. Sumigaw si Shichianju, dali-daling ginamit ang Devouring Soul Blood Spear upang lumaban, ngunit isang antas pa rin siyang mas mababa. Ang kanyang braso ay naging yelo. Nagulat na nagtanong si Shichianju, anong uri ng fire element cultivation method ang ni-cultivate mo? Bakit ito napakasama? Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang cultivation upang basagin ang yelo sa kanyang braso at tinitigan si Hong Qianye, nakangiting nagsasabi, hindi nakakagulat na ikaw ang hinahanap ng matanda na ito, talagang nakakaintriga ka. Sa pag-alis mo sa Central Domain, nakakuha ka ba ng malaking swerte, at pagkatapos ay nagdisipol ka sa isang expert, tama? Malamig na tumawa si Hong Qianye, hindi ka apektado. Sa ganitong cultivation method, maaari na akong sumampa sa landas ng pangingibabaw sa Central Domain. Sa kanyang puso, nag-isip siya, hindi ko inakala na sa tulong ng 3,000 Flaming Heaven Scripture, ang Blood Demon na nagpakilabot sa Central Domain noon ay nasusugpo na ngayon ng matanda na ito. Ngunit hindi ko maaaring ipaalam sa Blood Demon na ito na ang cultivation method na ito ay talagang itinuro ng isang soul transformation cultivator mula sa Desolate Province.